Coach Yeng Giao may inamin sa nakalipas na Game 1. Anyari sa Barangay Ginebra? Bakit nga ba sila natalo sa Game 1? Kontra rain or shine? Bigo nga ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo matapos yung intense na Game 1 semis nila kontra rain or shine Elasto Painters. Kung titingnan natin yung bakbakan ng dalawang kupunan, talagang match na match lang. Kaya ng Barangay Ginebra na tumira ng 3 at 4-point shot, pero kaya nga rin niyang gawin ng rain or shine. Ang kaso nga lang, mas maganda yung pinakita ng rain or shine, lalo na sa dulo ng 4th quarter matapos yung clutch 3 at 4-point shot ng import ng rain or shine na si Jalen Johnson. Yan nga yung isa sa pinakadahilan kung bakit natalo ang Barangay Ginebra. Sa katunayan, okay naman yung ipinakitang performance ng kupunan ni Coach Tim Cone. Actually, mas mataas pa nga yung field goals ng Ginebra kontra sa rain or shine. Talagang tinalo lang sila sa 3-point area. Nakakagulat nga rin na nagawang makasabay ng Ginebra pagdating sa rebounding department. At yun nga yung dahilan kung bakit dikitan lang ang laro. Isa pa nga sa naging problema ng Barangay Ginebra na posibilidad kaya sila natalo ay yung kanilang kakulangan sa presensya sa loob ng painted area. Kitang-kita nga sa nakalipas na Game 1 na yung naging game plan ni Coach Yeng Giao ay atakihin yung depensa ng Ginebra sa ilalim. Alam na alam ng rain or shine na yan yung weakness ng Barangay Ginebra dahil tanging si Japet lang yung nag-iisang big man ng Barangay Ginebra. At kung titingnan mo yung playing time ni Japet ay 12 minutes lang itong naglaro. Kaya naman talagang namiesta ang rain or shine Elasto Painters sa loob ng painted area at talagang tinake advantage nila na wala si Japet sa ilalim. At yan yung malaking misteryo kung bakit limited lang yung playing time na binigay ni Coach Tim Cone kay Japet Aguilar. Possible na mayroon itong iniindang injury, kaya naman 12 minutes lang yung binigay sa kanya ni Coach Tim Cone. At kung sakali na mayroon talagang iniinda si Japet, ang malaking tanong, paano yan susolusyonan ng Barangay Ginebra? Nakita naman natin na talagang inaatake ng rain or shine yung kanilang depensa sa loob ng painted area, at kung hindi yan magagawan ng paraan ni Coach Tim sa darating na Game 2 ay malamang ganun ulit yung magiging game plan ng rain or shine Elasto Painters, dahil yan talaga yung kahinaan ng Ginebra. Pero yung nakikita nga natin na po pwedeng maging solusyon dyan ng Ginebra ay ipasok si Japet with limited playing time kung may injury, tapos kapalitan niya si Ken Mike Carino. Pwede ding bigyan ng playing time si Isaac Go bilang dagdag presence sa ilalim. Para sa akin, yan talaga yung naging malaking problema ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 1. At yan yung malaking dahilan kung bakit sila tinalo ng rain or shine Elasto Painters. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa pagkakatalo ng Ginebra at ano sa tingin nyo yung kanilang naging problema? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Coach Yeng Giao may inamin sa nakalipas na Game 1. Matapos makuha ng rain or shine ang panalo, ay nabanggit nga mismo netong si Coach Yeng Giao na napadaan lang sila sa semis, tapos tinalo pa nila sa Game 1 ang Ginebra. Kaya naman, masayang-masaya nga daw ang nasabing head coach, pero inamin nga nito na mahaba pa ang series. Ine-expect netong si Coach Yeng na matinding bounce back at bawi yung gagawin ng Ginebra sa darating na Game 2. Kaya naman, yan nga raw yung kanilang paghahandaan, lalo na't nakikita nga daw nila kung gaano kalakas ang Barangay Ginebra. Lamang na nga daw sila sa 4th quarter, pero muntikan pa silang masilat dahil sa 4-point shot ni Scottie Thompson. Aminado itong si Coach Yeng na yan yung pinakamahirap na panalo na kanilang nakuha ngayong conference. At alam nito
na mas mahihirapan sila sa mga susunod na laro ngayong semifinals. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi na yan ni Coach Yeng sa Ginebra? Ano rin sa tingin nyo naging problema ng Ginebra kaya sila natalo sa Rain or Shine? I-comment mo lang dyan sa ibaba.